Ang mahirap talaga, wala nang pag-asa. Talaba, mama, talaba! Talaba! Talaba, talaba! Ay, naku, Glenda. Yang nanay mo, sinumpong na naman kanina. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Dapat dyan, ipadoktor na eh. Ay, kung sabagay, wala nga pala kayong pera. Pare-pareho lang naman tayo eh. Kami rin. Si Badong ko, kung hindi nasabit sa pagdaragat sa kumpare niya, hindi rin kami kakain. Buti na lang kahit papaano nakakatulong sa pag-aalaga ng nanay mo. Ano nga pala yung nabalitaan kong nangyari kay Nanay Ita? Hinimatay daw? Ate Bebang, tumanda na si Nana Ita sa pagtatalaba. Mga anak niya, mga apo niya, sa dagat lang umaasa. Kaya't kung mamamatay sila ngayon, mamamatay silang dilat. Diyos Mariosep, anong pinagsasasabi mo? Eh pare-pareho naman tayong umaasa sa dagat ah. Hindi ito ang pinangarap kong daigdig, Ate Bebang. Hindi ko uubusin ang buong buhay ko sa pook na ito. Pudpud na mga palad ko. Pagod na ako sa hirap. Ate, saan mo kinuha ang alkansyang yan? Tumahimik ka dyan. Matagal ko nang iniingatan to. Matagal ko nang inipon. Naisipan ko lang bilangin. Baka ito na maging katuparan ng mga pangarap ko. Ate, marami-rami na rin ang perang yan. Pwede na nating ipagamot si inay. Ate, kawawa naman si inay.
Matanda na siya. Kaunti na lang panahon ang itatagal niyan. Ako, malayo pa ang gusto kong marating. Gusto ko pang tikman ng ginawa eh. Hala! Pumasok ka sa kwarto mo. Huwag mo akong istorbohin. Maaga pa tayong maglalako bukas. Sige na, ano ba? Matulog ka na. Glenda, Anita, mga anak, alam ko, nahihirapan na kayo. Pasensya na kayo. Wala tayong magagawa eh. Konting tiis na lang, anak. Inay, kahit anong pagtitis ang gawin natin, wala pa rin mangyayari. Simula ng pagkabata namin, ganito na. Walang pagbabago. Gusto ko namang umangat. Tutal, kahit papano, nakatapos naman ako sa high school ah. Ba't tayo niyo ako payagan lumuwas sa Maynila? Nasa Maynila, inay, ang kapalaran ko. Wala rito. Anak, ayaw kong magkahiwa-hiwalay tayo. Ganyan din ang tatay mo. Nagpumilit na lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Nabalitaan na lang namin. Sa dyaryo, napatay na pala siya. Napatay ng mga kasamahan niya sa pabrika. Inay, ang itay ko. Sabi niyo bata pa ako namatay na si itay. Anak, ang tatay mo namatay sa aksidente. Nang magpaputok sila ng pampaputok ng mga ista sa laot. Bata ka pa. Hay nako, walang mangyayari sa kadadrama nyo. Hoy, Anita, ano pang hinihintay mo? Mag-ayos ka na. Magbabanat pa tayo ng buto. Ito ang masasabi ko sa inyo, Nay. Hindi niyo ako pwedeng mahadlangan sa mga binabalak ko. Talaba! Talaba, Alex? Miss, talaba! Talaba! Talaba? Mga Alex, talaba kayo, ha? Alex, kayo? Mga talaba ho! Talaba, ho? Talaba na kayo. Mama, talaba? Sige na po, sige na ho. Ma'am? Mama, talaba? Mga talaba ho! Mama, oh, talaba. Lang ho! Talaba kayo. Oh, mama. Talaba! Talaba! Talaba. Anita, huwag mo munang gigisingin ang ate Glenda mo. Hayaan mong makapagpahinga muna ang ate mo. Haba-haba. Pagod ang kanyang katawan. Kawawa naman. Inay, wala na ang ate. Iniwan na tayo. Ano? Saan naman pupunta ang ate Glenda mo? Hindi tayo iiwanan noon. Mahal tayo noon. Walang pupuntahan yon. Inay, wala na si ate. Umalis na siya.
dala niyang mga gamit niya. Iniwan na tayo, inay. Anita, hanapin mo ang ate mo. Baka mapahamak yun. Kawawa naman. Baka... Inay! Inay! Ate Bebang! Inay! Ate Bebang! Inay! Bakit? Ano nangyari? Umalis ka dyan. Lusing? Lusing? Anita, magpainit ka ng tubig at magpiga ka ng dahon. Lusing? Bilisan mo! Masyado mataas ang ambisyon ng ate mo. Hindi niya maabot yun. Marami nang napahamak sa Maynila. Nakipagsapalaran doon, pero ano nangyari? Babalik din si Glenda. Tingnan ko lang kung anong mangyari sa kanya doon. Ate Bebang, nakarating na po ba kayo ng Maynila? Nung dalaga pa ako. Matagal na yon. Namasukan akong alila doon sa mag-asawang incheck sa may Misericordia. Yung pala, ininegosyo lang nila ako. Doon ako unang nakatikim. Nakatikim? Ng ano? Sus, Mariosep na bata ito talaga. Ayusin mo na lang yung mesa at matatapos na ito niluluto ko. Kontento na ako dito, Ate Bebang. Kahit di ako ganong nakapag-aral, masaya na ako dito sa munting mundo ko. Bagong alaga ako ngayon, ha? Oh, ay, milagro! Naku, ibang-iba na siya ngayon. Alam mo ba, ha? Yung kanyang labi, ang kipot-kipot ngayon. At ang kanyang kilay, ang ganda-ganda. Wow! Pupunta nga siyang China, eh. Oo. O, sige, ha? I'll see you again. Bye-bye! Mga bakla, may customer. Ah, Hoy! Halika! Halika! Pumasok ka! Tuloy! Tuloy ka! Tuloy! ano ba yan? Day? Saan lupalop ng daigdig na hapulot yan? Ah! Alam ko na! Isa kang siya na yung nagustong magpaganda. Naku, Day, hindi ko feel ang buhok mo, ha? Ay, nako! Ang damit mo! Ang cheap-cheap! Ay, nako! Mahal dito, ha? Class! Baka wala kang pambayad, ha? Hindi naman po ako magpapaayos eh. Hindi rin naman po ako magpapagupit. Ay! Ang horror! Susmita Sen! Bakit nakayapak ka? Saan ka ba nang galing? Bago lang po ako dito sa Maynila. Wala po akong mga kamag-anak. Wala po ako mapupuntahan. Baka pwede po, magtrabaho ako sa inyo. Naku, bawal ang muher dito. At saka, bawal ang tsaka. Pinapatay. Naku, halika, lumabas ka na rito. Labas na. Halika. Ay, Wag naku, lumabas po. ka rito.
Pwede naman po ako magtrabaho dito eh. Teka. May figura. Animalistic. Teka. Pwede! Pwede na po ako magtrabaho? Hindi ka pwede magtrabaho dito, no? Masisira ako sa aking mga customers. Ikaw ang tatrabahuhin namin. Mga bakla! Wala akong time dyan. Ay! Naku! Meron tayong eksperimentuhin! Oh, ha? Alam mo! Gusto ko ang dagat, Roman. Malawak. Parang walang katapusan. Payapa kung minsan. Kung minsan maalok. Dumating man ang unos at bagyo. Babalik at babalik pa rin ang katahimikan. Parang walang nangyari. Patuloy pa rin ang buhay. Ang paglalaro ng alon at agos. May waga ang buhay, Roman. Ang dagat ay buhay. Di mo matatakasan saan ka man makarating. Gaya ng sinabi mo. Pabalik-balik lang ang buhay. Sana maging matibay tayo sa anuman darating. Sana tayo pa rin. Ang pagmamahalan natin ang mas makapangyarihan, Roman. Hindi tayo patitinag kahit sa anumang pagsubok. Sana mangyari man yun. Sabay tayong aalis. Sabay din tayong darating. Malapit nang lumubog ang araw. Parang katulad rin ng buhay ko. Wala nang pag-asa. Malapit nang mawala. Wala nang pag-asang gumaling ang kanser ko. Malapit na ako mamatay. Bakit wala pa rin ang ate Glenda mo? Inip na ako. Gusto ko. Makita kayong magkasama bago man lamang ako malagutan ng hininga. Inay, hindi ko alam kung saan hahanapin si ate. Ibenta mo ang nag-iisa nating baboy. Gamitin mo. Lumuwas ka ng Maynila, hanapin mo ang ate mo. Alam ko, hindi na ako magtatagal. Huwag kayong magsalita ng ganyan. May awa ang Diyos. Gagaling kayo, Inay. Hahanapin ko si ate. Pangako ko po yan. Magsasama-sama tayong muli. Hindi na tayo maghihiwalay. Oh, laban ka? Ang ganda-ganda mo na ngayon. Talbog sa'yo si Rosana Roses. Ang bili-bili ng beauty mo, Day. At mamaya, meron tayong date kay Mr. Tanquian. Yung producer ng Zodiac Films. Yung gumagawa ng EF movies. Kaya, pagbutihin mo para hindi masayang ang mga tinuro sa'yo ni Mama. Alam mo, hindi gawain ng babae yan. Kung nagpapakasal ka na ba sa akin, hindi ka na nagkakatay ng hayop. Kaya ko naman eh. Kailangan ko mabenta yung baboy.
Para magamit ko yung pera sa paghahanap kay ate. Bakit kasi ayaw mo samahan kita eh? Baka mapahamak ka pa ron. Kaya ko to, Roman. Alam kong inaasahan ka rin ng ate mo eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ako maano. Halika, tutulungan na kita. Tutuloy ka na? Ate Bebang, kayo na pong bahala sa bahay. Pati na rin po kay inay. Huwag mo iwawala yung address na binigay ko sa'yo, ha? Pati istasyon ng radyo. Manawagan ka tungkol sa ate mo. Pati istasyon ng bus na bababaan mo, huwag mong kalilimutan. Kapag walang nangyari sa'yo doon, bumalik ka kagad dito. Maraming salamat, Ate Bebang. Napakabuti niyo sa amin. Makakaganti rin kami sa'yo. Ay, naku Anita, para na tayo magkakamag-anak dito. Hindi na kayo iba sa akin. Hoy Roman, mabuti pa ihatid mo na siya. Mag-ingat ka sana, anak. Magdadasal ka sa daan. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Hoy, miss, bibilhin mo ba yan? Magkano ho? Hindi mo ba nakikita sa rap? 18. Ano ba? Ang bagal naman. Tagal. Ay, salamat. Ano ba? Ano yon? Kakain ka ba? Masarap ang pagkain namin dito. Miss? Kakain ka ba? Kasi bawal lang tumatambay dito eh. Pag hindi kakain.
Bagong salta ka dito, no? Probinsyana ka ba? Alam mo, kagaya mo rin ako noon. Akala ko kasi, masaya dito sa Maynila eh. Madaling kumita ng pera. Mali pala. Miss, pwede bang magtanong? Saan ko kaya pwedeng matagpuan yung kapatid ko? Ano? Saan mo naman hahanapin yung kapatid mo sa malaking lugar na to, no? Ito siya, ito yung kapatid ko. Yan o. Yan o. Si Glenn na to ah. Kailan lang to sumikat? Bakit? Naghahanga ka ba niya? Naku, Day. Hindi ka niya papansinin. Ganun naman talaga mga artista eh. Pag nakita ka, kakawayan ka lang. Hindi mo siya pwede kausapin. Hindi ka pwede lumapit. Naku, Day, napagdaanan ko na yan, Day. Maloloka ka lang sa mga artista. Susuportahan mo siya. Aba, magastos din yun, ano? Wala ka naman papapala doon. May kailangan kasi ako sa kanya. Kapatid ko siya. Ano? Kapatid mo si Glenda? Masaya ka. Napanood ko lang yata siya kagabi kay Inday Badiday, no? Alam mo, sabi niya, nasa States daw ang parents niya. At wala siyang kapatid. Niloloko mo lang yata ako, eh. Hindi. Hindi ah. Ito pa nga yung mga litrato namin oh. Ayan siya oh. Ito kami oh. Oo nga. Probinsyana siya. Naku, yun na nga bang sinasabi ko, eh. Yung mga artista, wala na ginawa kundi magtago ng kanilang pamilya sa publiko. Saan ko kaya siya pwedeng makita? Ay! Naku, ang dami tao. Sigurado ka bang dito nating makikita ang ate ko? Aba, bakit? Eh, yun naman talaga sinabi dun sa Sojax film sa pinagtanungan natin, ah. Teka, sigurado ka bang kapatid mo talaga yun? Parang duda ako, ah. Naku, ikaw, huwag mo ko ini-etching, ha? Nag-aksaya ako ng panahon, iniwan ko karinderi ako. Halika, tanungin natin. Dito tayo. Halika na. Huwag na. Dami kasing tao eh. Hay nako, sige na, palagay ko, ini-etching mo lang ako, eh. Tingnan ko nga kung kapatid mo talaga si Glenda. Halika na. Excuse me nga. Huh? Oh. Halika na. Makikiraan ho. Paraan. Ay. Umalis ka na. Iwan mo na ako. Mahal ko ang asawa ko. Mahal pa rin kita. Alam ko, mahal mo pa rin ako. Mahal ko si Leo. Frida, maawa ka. Sige, bigay mo pa. Ganyan. Akapin mo. Frida! Leo? Mo! Suntukin mo! Correct! Ang galing ng alaga ko! O sige, dito tayo. Galing tayo, dito. Next scene, dito tayo. Ay, naku. Mas Mariosep. Ate ko yan eh. Ha? Ano gusto mo, anak? Soft drinks, ha? Annie. Soft drinks? Ay, marami doon. Joey, Anis, tayo na. Ang galing-galing mo naman. Ate! Ate ko yun eh. Ay, ang anak ko! Ang galing-galing ng acting! Oh, sige. Dito tayo, ha? Dito ilagay ang camera. Ate ko yan. Ate mo nga. Ate! Hintay na sa script. Ito, direct. Ito ang script. Ate! Ate ko yan eh. Okay, ha? Dito tayo. Oh, ready na! Direk! Pack up ang shooting. Sundan mo! Sundan mo! Sundan mo! Glenda, ano ba talaga? Ano ba problema? Glenda, may remaining shots pa ako. At may playdate na tayo. I have to finish this movie in 7 days. Ayoko masira sa pito-pito. Glenda, ano ba problema? What's happening? Basta, pack up na tayo. Tawagan nyo na lang ako sa susunod na shooting. Baka. Glenda,
O bakit? I'm sorry, Franco. Masama ang pakiramdam ko. I hope you understand. Ate? Ate, Ate? halika kayo. Tingnan natin. Ate Glenda ang tawag. Ate Glenda, meaning sister. Hindi. Isang fan. Tagahanga lang. Ano mo siya? Wala, nag-a-apply na alalay. Excuse me. Anong ginagawa mo rito? Huwag na huwag mo akong tatawaging ate sa harapan ng mga tao, ha? Halika. Georgina, ibigay mo lahat ng mga gamit natin sa babaeng ito. Simula ngayon, siya magiging alalay ko. O, ayan na. Ako, tatanga-tanga ka. Naku, titingin-tingin ka pa dyan. O, sige, tali mo na yan sa kotse. Halika na, halika na. Ay, naku, babae ka. Tatanga-tanga kasi ang isang yun. Bye, Franco. Bye, everyone. Sige, ah. Ganon? Hoy, Franco, meron akong scoop na bago. Balitang yung kotse mo, galing daw sa isang bading. Ay, naku, nakakahiya. Dito ako nakatira. Pasok, sumunod ka sa akin. Ang tindi mo rin ano? Bakit mo ako sinundan dito? Hindi na ako babalik sa atin. At saka ang lakas ng loob mong tawagin mo akong ate? Sa harap ng maraming tao? Hindi ka na ba nakutsa sa sarili mo? Ate, pasensya ka na. Natutuwa lang ako kasi artista ka na eh. Ang akala ko, matutuwa ka kapag nakita mo ko. Matutuwa? Ikinahihiya kita. Simula ngayon, hindi mo na ako tatawaging ate. Mamang itatawag mo sa akin. Maliwanag? Ate, kaya lang naman ako nandito. Para hanapin ka eh. Gusto ko lang makita ni Inay. Hinahanap ka niya lagi. Mahina na siya, ate. Hindi pa ako gaano sikat. May pangarap pa akong ibig abutin. Huwag niyo sisirain ang buhay ko. Kayo ni Inay ang sagabal sa pagyaman ko. Mula ngayon, kung gusto mong manatili dito, magtrabaho ka. At huwag kang tatanga-tanga. Magpapaalila ka sa akin. Susundin mo lahat ng mga ipinukuutos ko. Naiintindihan mo? Ang ganda! Galing mo, Day. Sabi na, pang-award ka talaga. Magiging isa kang magaling na dramatic actress. Okay, ang next shot natin, Glenn, ikaw naman ang papatong sa kanya, ha? At ikaw naman, Diyos ko, mag-react ka naman. Ibigay mo ng todo. Oo nga naman, itirik mo mata mo para mas bongga. Sige, take na. Hubad na, hubad na. Teka, Direk, wala sa pinag-usapan natin yan. Oh! Anong wala sa pinag-usapan? Diyos ko, hindi religious movie ito, no? Sa panahong ito, uso ang kalaswaan. Saan ba ang manager ni... manager ko rin to. Ikaw. Direk, bakit ano nangyari dito? Halika. Ayaw maghubad eh. Ang baby ko. Naku, strict ang parents niya. As in, papatayin ako pag naghubad yung batang to. Ano strict ang parents? Ay, nako. Ang pelikulang ito, hindi pelikula ni Rogelio de la Rosa. Pero direct, napakabata pa ng batang ito. Ayoko magalit sa akin, parents niya. Ay, nako. Sa panahong ito, to make it to the top, you must be bold and daring. Sige. Hubad na. Tegalina, ubad na. Ayoko ng plaster, ha? Hay nako, tama na. Hubad na kung hubad. Pwede ba? Take na! Sige na. Take. Naku Diyos ko, naman. ano ba yan? Sige na, take na. Ang babagal niyo kumilos. Sa mga artista na ito, pagkatapos Ikaw, quiet! Sige, quiet! Quiet! Motor! Action! Hoy.
Putris ka? Ibang klase ka rin, no? Hanggang ngayon tulog ka pa? Ayusin mo na mga damit ni Glenda dahil aalis na tayo! Pack up na! Oh, ako, yung babae ka! Nauna ka pa natulog sa amo mo! Ikaw talaga, kahit kailan bagal-bagal mo! Ha? Dali mo yan! Oh, yan pa! Sige! Nauna ka bang matulog sa amo mo? Oh, sige! Ayan, o dali mo yan lahat! Huwag ka sumunod ka agad sa akin, ha? Sige! Nako! Ay! O, diyan ka muna. Magpapalit muna ako ng damit. Mamaya pa naman ang press con. Bilisan mo ha. Hindi mo na kailangan magpaganda dahil maganda ka na. Sabi nga ni Mama you look very different. Sa lahat ng naging kapareha ko, ikaw lang ang naiba. Bolero ka talaga. Kaya nga ikaw ang paborito ko, leading man eh. Ikaw lang Ayaw mo pa ako sagutin. Pwede naman tayong pakasal ha. Mahal ko ang karir ko. Saka na lang yung love. Feel at home. Anita? Anita! Ma'am, bakit? Sino may sabi sa'yo pakialaman mo mga gamit ko? Ha? Umaalimbong ka na, no? Ha? Nag-aambisyon ka? Ha? Wala kang karapatang pakialaman ng mga gamit ko. Huwag mo nang uulitin yun. Ano Hindi ko sinasadya. ha? Itong gusto mo, di ba? Ha? Ate, ha? Itong tama gusto na. mo, ha? Nag-aambisyon ka, ha? Hindi ha? na maulit. Anong ate? Hindi kita kapatid! Huwag mo akong tatawagin ate. Alalay lang kita. Huwag ka na mag-ambisyon. Ate, tama Hindi ka na. pwedeng tumuntong sa langit. Ako lang ang may karapatan doon. Naintindihan mo? Ngayon, tingnan mo ang tsura mo sa salamin. Ate! Siguro naman, Ate! magtatanda ka na. Magtanda ka! Mga pare, hindi ba kayo nagsasawa sa buhay natin? Halos gabi-gabi na lang, pwede tayo. Lalo na kung Friday, Saturday. Wala namang nangyayari.
Kung gusto niyo mga pare, ibayin natin ang style. Yung mas matindi. Kung sabagay, tama si Dong eh. Araw-araw. Puro aral na lang ginagawa natin dito. Nakakasawa o ikaw? Oo nga eh. Nakakasawa na rin tumambay sa club. Panay nilang ngenti. Wala naman nangyayari. Kung ano man yung sinasabi mong gimmick, sama kami dyan. Pare, ito yung sinasabi ko sa'yo. Sexy, no? Si Glenda to, pare ah. Oo nga eh. Pare, ang galing oh. Pare, Ang galing. ang ganda talaga. Diba? Tingnan mo. Kilala ko yung bebot na yan, pare. Sumama sa akin yan. Noon dinate ko yan. Talaga? Oo. Yan. Ox yan, pare. Laban ka? Ang sikat na ngayong si Glenda Martinez. My protege na minsang napadpad dito sa aking shop. At sino ang mag-aakalang ganyan ka nakasikat ngayon? Tumigil ka, bakla. May etching ka talaga. May pictorial pa ako mamayang hapon. Kailangan pagandahin mo ako. Ay, may karakter na siya. I like it, Glenda. Kuhang-kuha mo ang mga tinuro ko sa iyo. Malakas ang pelikula mo, Day. Napakahaba ng pila. Ang pinag-uusapang The Ultimate Sexy Rin. Box Office Queen. Dahil pala bang Bomba Queen. Alam mo, may dumating sa aking 3 project. You have to select the right one with the right price, honey. Bueno, tatanggapin natin lahat yan, Georgina. Pirmahan mong lahat. Ano? Nabibigla ka ba? Ngayon nila titingalain si Glenda. Akin ang tagumpay. Wala nang makakahadlang pa. Glenda, tapos na pictorial. Salamat. Ano pa? Ano? Iwan. Interviewin na natin? Halika na. Bruha, may chikang hibang na hibang daw sa'yo yung bagong leading man mo. How true? Oo nga. O baka, hindi ka lang sa bagong pelikula mo. Well, totoo nanliligaw siya. Truly? O hibang na matatawag. Pero gimmick, I don't think so. Alam naman ng lahat na kumikita ang pelikula ko. At di na kailangang gumimik pa, di ba? Right. At alam mo, malakas ang chika ng isa kang probinsyana na napadpad lang dito sa Maynila. Naku,
Malaking scoop yan, ha? Come on, Tito Joey. That's impossible. Alam ng lahat na laki akong States. Naroon ng parents ko. At isang malaking gimmick yan para sirain ang pangalan ko. Pero hindi sila magtatagumpay. Ganon? Bakit? Oo naman, dahil ang pelikula mo kumikita. Oh, di ba? Totoo ang sinasabi ko? Ay, ano ba yan? Cellphone ni Glenda yan, tumutunog. Ma'am Glenda, may tawag sa cellphone mo. Salamat. Excuse me, everyone. Me too. Diyan muna kayo. Baka meron kayo masagap na bagong scoop. Matara. Excuse me. Alright. Hello? Yes? Speaking? Hi, this is Bad Boy. Pero pretty boy. Can I invite you for a one-night stand? Kung tatanggi ka, pwede naman natin pag-usapan niya kung magkano eh. Pasensya ka na. Trip lang kita. Bastos! Kung wala kang magawa sa buhay mo, magpamatay ka na lang. Hindi mo ako makukuha sa mga patutsada mo. Supalpal ka na naman. Yan sinasabi ko eh. Hindi effective yung diskarte mo, pare. Pare, kung ako sa'yo, lubayan mo na yung artista na yan. Oo. Pagtripan mo na lang yung mga hubad na larawan nila dyan sa bangketa. Tama yun, pare. Pare, kati lang yan. Magsitigil nga kayo, ha? Magsitigil kayo. Pikon na ako sa Glendang yan eh. Boardstar lang yan, pare. Pakipot pa. Bayaran lang mga araw yan eh. O ano? Siguro naman maligaya ka na. Napagbigyan na kita. Ito lang naman ang gusto mo eh, di ba? O paano? Di kanya-kanya na muna ulit tayo. Hindi ganun. Mahal kita. Iba naman yung ginagawa natin sa harap ng kamera eh. Pareho lang yun. Franco, nagpagamit din ako sa'yo. May napala naman, di ba? Gusto rin naman kita eh. Tama na muna yung ganito. Kailan ba magbabago ang pag-iisip mo? Bigyan mo naman ng halaga ang relasyon natin. Hay nako, may commitment pa ako bukas. I have to go. Anita, si Glenda nandyan? May usapan ba kayo ni ate? Ay, si ma'am pala. Bakit? Nasaan siya? Kanina pa po siya umalis Sir Franco. Sinundo po siya ni
Sino nga ba yon? Si Mr. Chavez. Yung bago niyang producer. Eto na naman kami ni Glenda, oo. Hindi bale. Sa'yo na lang to. Franco na lang itawag mo sa akin. Huwag mo na akong pupupuin. Kapatid mo si Glenda, di ba? Hindi po. Alalay lang po niya ako. Hindi ako naniniwala. Noon pa lang, may kutob na ako. Maganda ka rin pala, gaya ng ate mo. Sige, magpapaalam na ako. In ngayon ang TF Films. Kaya in ako ngayon. Gagawin ko lahat ang gusto mong ipagawa sa akin. Kahit ano eksena, kahit hubaran, ibigay mo lang ang mga demands ko. Wala tayong pag-uusapan. Mataas ang demand mo, Glenda. Sasabihin ko sa'yo, mas gugustuhin ko ang sumugal sa isang baguhan kaysa mag-give in sa iyong demands. At, alalahanin mo, dumarami na ang mga kakumpetensya mo. Made na ako, Mr. Chavez. Bankable star. Kahit 2 pelikula pa lang nagawa ko sa'yo, humakot na ako ng salapi. Negosyo lang ito, Mr. Chavez. Utakan ang labanan. Maskara lang ang relasyon na magitan sa atin, Franco. Parang pelikula. Niloko mo ko. Pinaniwala. Bakit mo ako ginaganito? Ginamit lang kita. Dahil gusto kong sumikat. Ganun lang naman, di ba? Gamitan. Hindi ang puso ko. Kailanman, hindi na impluwensya ng bulok na trabaho natin ang damdamin at pag-iisip ko. Minahal kita, hindi dahil sa maskarang nakabalot sa iyong pagkatao. Ito ang daigdig ko, Franco. Na pinangarap ko. At naabot ko na. Ayoko maging sagabal ka sa mga plano ko. Dahil malayo pa ang gusto kong marating. Iba ka na nga. Hindi na ikaw yung Glendang nakilala ko. Ang mabait at simpleng minahal ko. Tama ka. Ito nga ang iyong mundo. Huwag sanang dumating ang panahon na gumuho ito kasabay ng pagbagsak mo. Si Glenda! Alam kong kapatid ka niya. Totoo, hindi ba? Ibubulat-lat kong lahat ang baho niya sa publiko! Patuloy yung mga bisita, Anita. Ka? Wala kang utang na loob. Pinahisan kita. Probensyana kang pinagandak ko. Binigyan kita ng pangalan. Pinagkukulang kita ng pawis at pagod. Isa kang taksil. Traitor. Bakit mo ginawa sa akin ito? Binaliwala mo ako. Minating mo lahat ang lahat ko, Katsing! Kundi dahil sa akin, nasaan ka ngayon? Bakla ka talaga. Marami kang dakdak. Wala ka ng koneksyon sa akin. Nakinabang ka na rin naman, ah. Pinayaman na kita. Sorry. Hindi na kita kailangan. Di ba maliwanag yon? Masama ka talaga, Glenda! Suatang! Nagsisisi ako kung bakit tinulungan kita! Bruha ka! Baka nalilimutan mo pamamahay ko ito! Lumayas ka! Pinatira lang kita rito! Okay ka lang. Akin ang bahay na ito. Hindi ba't ikaw nagturo sa akin maging swapang? Maging tuso at matapang? Hoy! At least nagkaroon ako ng karakter, di ba?
Tandaan mo ito, babae! Sisiraan kita! Ibubulat-lat ko lahat ang baho mo! Lumayas ka. Anita, palayasin mo ang bisita. Nabababoy ang pamamahay ko. Ano? Anong tinatanga mo dyan? Ate, pwede ba tayong mag-usap? Ano yun? Ate, sabi mo nun, uwi tayo sa probinsya. Sasama ka sa akin kapag nakaipon ka na. Ipinangako mo na ipapagamot mo si inay. Nag-aalala na ako, ate. Hindi na sinasagot ni Ate Bebang ang mga sulat ko. Umuwi na tayo. Tanga ka ba? Eh kung magchismis ako doon. At saka sinabi ko lang yon para hindi ka umuwi. Kailangan kita dito. Kailangan ko ng alalay. Ang sama mo, ate. Kay tagal kong naghintay. Nagtiis. At umaasang kasama ka pagbalik ko. Nangako ako kay inay. Sabi ko kasama kita pagbalik ko. Niloko mo lang ako, ate. Niloko mo ko. Tumigil ka dyan. Tumahimik ka. Tatahimik na ako. Dahil aalis na ako sa bahay na ito. Pero itong tatandaan mo, ate. Lingunin mo naman ang pinanggalingan mo. Kung kaya mong tiisin si inay, ako hindi. Wala kaming kasalanang nagawa sa'yo, ate. Bakit mo kami ginaganito? Bakit, ate? Bakit? Anita! Ang nanay mo. Anita. Wala ang nanay mo. Inay! Anita. Anita, huminahon ka. Inay! Ay! Bakit mo ako iniwan? Bakit hindi mo ako inintay? Patawarin mo ako. Bago siya malagutan ng hininga, pangalan niyong magkapatid ang binabanggit niya. Wala akong magawa, Anita. Awang-awa ako sa kanya.
Bakit ngayon ka lang dumating? Paano ka ngayon? Nag-iisa ka na. Anong binabalak mo? Ba't di pa kasi tayo magsama eh? Hindi, Roman. Gusto ko lang igalang ang pagkamatay ni Inay. Hindi na ako babalik sa Maynila. Ayoko nang sumama kay ate. Salbahe talaga ang ate mo. Nagmana doon sa tatay niyang swapang, kaya napatay yun eh. Hindi masama ang ate, Ate Bebang. Magbabago rin siya. Darating ang araw pagsisisihan niya ang mga nangyari. Nabalitaan ko ang pagkamatay ni Inay. Kahit hindi niyo man lang ako sinabihan. Bakit? Wala namang halaga sa yung pagkamatay ng nanay mo, di ba? Matagal mo na siyang kinalimutan. Kaya nga ako nandito eh. Bueno, ngayon wala na si Inay. Ipagbibili ko na ang lupa't bahay na ito. At ikaw, Anita, sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi siya sasama sa'yo. Para ano? Para alilain mo? Hindi, ate. Hindi na ako sasama sa'yo. Gawin mo lang gusto mo. Magkanya-kanya na tayo. Pakakasalan ko kapatid mo. Magsasama na kami. Kapatid lang kita. Sa ayaw at sa gusto mo. Sasama ka. Walang sino man ang pwedeng makialam sa'yo. Pagkababa mo ng mga gamit, harapin mo ang mga trabaho na naiwan mo dito sa bahay. Alam mo, matagal ko nang
plano na gumawa ng quality movie. Siya Gagawin kitang isang bagong matinee idol. Talaga, ha? Oo, pangako yan. Oh, Glenda, napasugod ka. Ano ito nabalitaan ko, isi-shield mo raw ang project ko? Glenda, kailangan i-shelve ang iyong project. Sobrang higpit ng sensor. Naluloko ka na ba? Kumikita lang ang pelikula mo dahil sa iyong paghubad. Masakit ka magsalita. Anong hindi kumita? Ang sabihin mo, dahil sa babaeng to. Hoy! Kaya ba ng sikmura mo ang mga pinaggagawa ko? Nagpaggamit ka rin ba? Ha? Excuse me. Hindi ako katulad mo. Hindi ako maghuhubad. Kolehiyala ako. Pang-wholesome ang image ko. Glenda, huwag mo siya ipare sa'yo dahil may breeding siya. Bukod pa sa may talent, may katangian siya para maging big star. Ah, ganon. Hoy, yun ang akala mo. Tingnan ko lang kung saan ka hahantong. Kayo na. Anita. Anita, lumapit ka dito. Uminom ka. Tamaan mo ako. Ate, hindi ako umiinom. Sa bagay. Hindi ka pa nakakarating doon. Masarap ang nasa itaas. Pinipilit abutin. Hinahangaan. Pinagpapantasyahan. Malakas makalusing ang tagumpay. Masakit, Anita. Masakit bumaksak doon. Nasilaw ako noon. Ngayon ko lang kayo naisip, Tinay. Mas mahalaga pala kayo kaysa doon. Marahil hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin ang pagkawala ni Inay. Ngayon nandito ka. Sa'yo man lang, gusto kong bumawi. Marahil, huli na. Noon, sabi ko, ako lang sa langit. Kaya heto ako. Nag-iisa sa pagbagsak. Buti ka pa. Naririhan ka pa. Matibay. Buong buo. Ate, hindi ka pa tuluyang bumabagsak. May legman nga pala na dumating dito kanina. Nag-iwan siya para sa'yo ng call slip. May shooting ka raw mamayang gabi, ate. Talaga? Oo. Talaga? Bakit kaya? Bakit kaya walang tao dito?
Dito ka lang. Titingnan ko muna. Ate, mag-ingat ka ha. Oo. Itaas mo! Itaas mo! Dito pare, yung kotse! Tingnan mo! Tingnan mo, baka may sara doon! Bilisan mo! Bilisan mo! Itaas mo! Pause kayo! Pause kayo, pare! Papatay mo yata. Pare, dali mo, pare! Paano to? Iwanan natin! Ano masasabi mo sa patay ni Glenda? Ano reaksyon mo? May bala ba kayo ngayon? Sino pumatay kay Glenda? Ano bala ba kayo? Miss, ano ba talaga nangyari? Sabihin mo sa akin. Chief, ayaw talaga magsalita eh. Anong gagawin natin? Anita? Chip, pwede ba pagpaliban muna natin to? Tulala pa ho eh. Anita? Halika. Ano pa yung sa pulisya? Paano ngayon malulutas sa krimen yan? Franco, sandali lang, kahit sandali lang. Anita? Dito ka muna. Magpahinga ka. Sige na.
Mamang pulis, ako po ang kapatid ni Glenda, yun pong pinatay. Ito po, dala ko po ang ebidensya. Ilagay mo dyan. Umupo ka. Marami akong ginagawa. Maghintay ka. Sige, lapag mo na, lapag mo na. Ayos, Chief. Salamat, ha. Chief, naniwala ka na sa talaga akin. bang nagano mo ng paraan? Kayo ba matatanggihan ko? Eh, ang lakas nyo sa akin. Tuloy ang ligaya. Okay ba? Oo, mga Ayos! bata. Okay! Oo, Okay! sige, tuloy ang ligaya. Yes! Buhay na naman tayo. Buhay na naman si Totoy. Ayos! Happy na naman tayo nito. Mamayang gabi, gimmick tayo, ha? Yung mas matindi. Bahala. Yung mas masarap, pare. Mamaya, lasing na naman tayo dito. Mga tol, si Dong, oh. Ayos! Yup! Okay. Pare! Pare! Wow! Pare! Oh! Wow! Pangalis to! Tama, pare. Sige. Pare, to, okay ba to? Pambukali mo na! Saan ka pupunta, ha? Oh, Kanta mo ha! sino pinagmamalaki mo, ha? Ano ba, ha? Ha? Huwag mo ko susupadahan, ha? Ha? Hindi mo kilala, ha? Sino ba? Ano ba? May araw pa rin, tandaan mo. Woo! Tama
Namahi, pare, namahi. Walang binesa, Wala, pare. Namahi. Toy, Cho. Kulo. Wala ka sinabi. Namahi, wala. Hindi mo. Wala, pare. Ang binatbat. Hindi mo pa kasi nilaplap, pare. Nandyan na yan eh. Ano ba? Anita? Huwag ka nang mahiya, Anita. Kumain ka na kumain. Kumuha na ako ng abogado para sa kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Huwag ka na mag-aksaya pa ng panahon, Franco. Walang mangyayari sa kaso ng kapatid ko. Bakit? Kailan naman bang pumatay sa kapatid mo? Hindi. Siya nga pala. Ngayon nag-iisa ka na lang. Kung papayag ka, magtrabaho ka na lang sa pabrika namin. Bibigyan kita ng pwesto doon. Maraming salamat sa tulong mo, ha? Wala yon. Sige, kumain ka na. Hi, Ma. Siya nga pala, siya si Anita. Yung sinasabi ko sa iyo kapatid ni Glenda. Maganda siya, iho. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa kanya. I'm sure. Matututuhan niya ang mga trabaho dito. Pwede ka mag-stay in dito. Mahirap ang mag-isa. Iwanan mong bahay na ate mo. Dito ka na lang. O ano, iha? Hindi ho pwede eh. Hindi ko pa nga rin po alam kung anong gagawin ko sa mga naiwan ni ate. Siguro po pag naayos ko ng lahat. Wala kang iintindihin, Anita. Sabihin mo sa amin ang problema. Handa ka namin tulungan. Di ba, Mama? Oo nga naman, Iha. Oh, man! Okay, wow! Okay to ah. Sure. O paano? Paano lang ako sa inyo? Okay din yan. Ingat lang ha. Ingat sa babae. Tama si Trigo na tigok dahil sa babae. Sa sarap! Uy, dapat ikaw ang mag-ingat, pare. Dahil sa ating tatlo, ikaw ang pinakamanyak. Mas mahal na ka, kita mo nakakabit agad. Ingat lang. Eh, pare. Pare, siya muna ako ah. Sige lang. Okay ka lang?
ginagawa mo rito? I-check mo lahat ito at ilista mong lahat kung ano kulang. O yan, nailista mo na ba yan? O, naisulat mo bang lahat? Opo, ma'am. O, ito, dagdagan mo pa to, ha? Ang husay mo, Anita. Very smooth ang production. Maayos pa ang quality. Hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman. Madali lang naman ang trabaho eh. Alam mo, Iha, Matagal ko nang sinasabi sa kanya na kung mag-aasawa siya ay katulad mo. Botong-boto ako sa'yo na para maging katulong niya sa negosyong ito na matagal ko nang gustong iwanan bago siya naakit sa pag-aartista. Ang mama naman, pinapahiya mo naman ako kay Anita, oh. Ay nako, iho, ayaw kong tumandang binata ka. Ang gusto ko si Anita, bukod sa simple, ay maganda. Diyan na nga muna kayo. Tama si Mama. Kung mag-aasawa ko, gusto ko katulad mo. Natural ang ganda. Hindi tulad ng iba. Tsaka ito. Sandali. Hello? Franco? Oo. Andito ako ngayon sa headquarters. Magandang balita. Nahuli na yung mga suspect na pumatay sa kapatid mo. O paano? Hihintayin lang kita dito, ha? Bye. ikaw, anong pangalan mo? Felix. Felix. O, ikaw, ano naman pangalan mo? Jinho. Oh, Franco. Sila ang mga pangunahing suspect. Siguradong wala nang iba pang pumatay kay Glenda Martinez. Naniniwala akong tapos na ang kaso. Hindi silang pumatay sa kapatid ko. Alam mo yun! Franco, tayo na. Natatakot ako, Franco. May impluwensyang mga taong yan. Ayokong mapahama ka rin. Huwag ka matakot, Anita. Kailangan malaman kung sino talaga ang mga taong yon. Magtiwala ka, Anita. Kailangan bigyan ng katarungan ng kapatid mo. Paano magkakaroon ng katarungan? Kung nagpapairal sa batas na yan, ang siya mismong lumalabag sa tunay na kahulugan ng salitang yan. Anong ibig mong sabihin? Masama ang pakiramdam ko. Gusto ko nang umuwi.
pare, bukas, siguraduhin ko sa'yo, ako naman naman nanalo. O ano, ha? Sige, magkita-kita na lang tayo. Wala yan, tama na yan. Bachi na! Wala. Oh, ikaw ba yung sinasabi ni Rocky? Okay ka pala. Alam mo nang gagawin mo, ha? Ano pang hinihintay mo? Pasok na. Okay ka rin pala, lover boy. Pero, ibang klase ang matitikman mo ngayon. Dahil, natapusan mo na ngayon! Taxi! Hoy! Hindi kayo sinabi niyo to, ha? Ano mo inahara-hara mo dyan? Umalis ka dyan, driver yan. Kung gusto mo pa-pick up doon sa kayo sinabi niyo. Ano ba nahanap mo? Pwede ba hindi ako pumapatol sa katulad mo? Baka edge carrier ka pa. Mabuti pa umalis ka na dito, papasok ako eh! Hindi mo pa kasi ako kilala eh. Ha? Kulang pa yan. Kulang pa yan sa mga kahayupan nyo. Pinatay niyo ang kapatid ko! Sino ka? Kapatid ako ni Glenda. Yung pinatay niyo matapos yung pagsamantalahan. Wala kayong mga awa. Para kayong mga hayop. Mga hayop kayo! Dapat lang kayong mamatay. Dapat kayong mamatay! Anita! Base sa nakalap na salaysay mula sa iba't ibang panig, ikaw, Anita Bernales, ay napatunayan ng hukumang ito na nagkasala at hinahatulang mabilanggo ng habang buhay.
Maaari mapawalang bisa ang kaso ni Anita o maibaba ang sintensya sa pamamagitan ng mga larawang yan. Palakas ang laban natin sa kaso ni Anita, attorney. Saan mo nakuha ito at ngayon mo lang nailabas? Matagal nang inilihim ni Anita ang mga larawang yon, attorney. Kanina ko lang nadiskubre nang hinalukay ko yung mga gamit sa kanyang drawer. Malakas ang impluwensya ng mga taong yon sa alagad ng batas. Kaya inilagay ni Anita ang batas sa kanyang mga kamay. Alam niyang walang mangyayari sa kaso ng kanyang kapatid kung iaasa sa hustisya. Attorney, gawin niyong lahat ng paraan. Kawawa naman si Anita. Alam kong mabuting tao siya. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan at tulong niyo sa akin at sa aking kapatid. Walang anuman yun, Iha. Ang mahalaga, nakalaya ka na. May sasabihin sa'yo ang anak ko. Minsan ko ring minahal ang kapatid mo, Anita. Nabaling ng lahat sa'yo. Hayaan nating maiwan ang alaala ng pag-ibig mo kay Ate Glenda. Ialay mo na to sa iba. Hayaan mong magsilbing inspirasyon ko ang bawat kabutihan niyo sa akin at magsilbing gabay ko sa landas tungo sa mundong pinangarap ko noon na ngayon ay ibig kong balikan. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan. Paalam sa inyo. Anita, matagpuan mo sana ang katahimikan. Ano man ang mangyari sa'yo, handa kaming tumulong. Ate, kumusta na kaya si Anita? Matagal na akong walang balita sa kanya. Ay naku, Roman. Huwag mo nang asahan si Anita. Maganda na ang buhay niya doon sa Maynila. Alangan naman ipagpalit niya yon dito sa atin. Eh malansa ang hangin dito sa lugar natin. Kaya kung ako sa'yo, pabayaan mo na lang siya. Kalimutan mo na siya. Siguro, kinalimutan na tayo noon. Diyan ka na nga muna. Nagsasaing lang ako. Anita? Roman! Mapupuno ko na rin itong bilao. Tiyak na sabi ka mga taga Maynilang bumili ng sariwang talaba.